Magpapadoktrina po kasi ako. Halos one day lang po ako. So, hindi ko po akalain na mapunta ako rito at makita ko po kayo. Salamat po sa Diyos at nakating kami ng mapayapa po rito. Dati po ako Iglesia ni Cristo at ako po'y handog. Mula sa pagkabata, buong pamilya po namin. So, natiwalag po ako dahil sa pag-aasawa ng Katoliko. Ang tanong ko po, tama po ba yung hatol ng Iglesia ni Cristo sa mga taong halimbawa ay nagmahal sa ibang pananampalataya? Unang-una, ang sabi ng Biblia, ibigin mo ang iyong kaaway Oh. Paano mo maiibig yung kaaway mo kung hindi mo pwede palang mapangasawa? Di ba? Agad-agad mali yun Walang batas na ganun si Kristo na pag hindi mo kapanampalataya, hindi mo na pwedeng mapangasawa. At alam mo yung pag-ibig ng puso, hindi natuturuan yan ng kahit na sinong tao. Bumubukal yan Maramdam, si Solomon, nakaramdam ng pagsinte. Pati nga anak nung Paraon, nakaaway nila Napangasawa ni Solomon. Ni Solomon kasi hindi nagbabasa si Manalo ng Biblia. Inaasa niya lang doon sa mga ministro niya. Kaya pati aral niya, turo mali, hindi galing sa Biblia. Si Solomon na mismo, hari ng Israel, nag-asawa ng anak ni Paraon. Kung bawal yun, ba't naman mag-aasawa yun? Diba? Alam mo ba yun na nag-asawa siya, anak ni Paraon? Basahin natin. Alam mo ba yun? Sa hari po. Sa 11 po ng unang hari. Uno, ang haring Solomon nga ay sumisinta sa maraming babaeng taga-ibang lupa na pati sa anak ni Faraon. Kita mo, sumisinta siya pati sa anak ni Faraon at pati sa mga taga-ibang lupa. Kaya nga ang dahil niyang napangasawa di ba? O ngayon, sa panahong Kristiyano, bawal naman mag-asawa ng marami, pero bawal bang suminta ka doon sa hindi mo kapanampalataya? Pakinggan nyo sa unang Corintios 7. 7:13, at ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Kung asawa mo hindi sumasampalataya, ibang pananampalataya siya, huwag mong hihiwalayan yon. Kung kalooban niyang makisama sa'yo, hindi masama yung makapag-asawa ka ng Dahil hindi mo naman matuturuan yung... palagay mo, ang tingin mo sa mga Iglesia ni Cristo, puro magaganda. Ang hinahanap mo naman pala ay pangit. Di pumunta ka sa iba. Pwede ba yun? Pwede yun. Pwede yun. Ang katunayan, merong mga kapatid sa Iglesia ng una, ang asawa hindi ka panampalataya. Yung ginagamit nilang batay, hindi lang nila naintindihan. Huwag makikipamatok ng kabilan sa hindi sumasampalataya. Pakikipamatok yun. Ano ba kahulugan ng pamatok? Eto sabi ni Kristo, pasanin ninyo ang aking pamatok. Alam mo yung talata na yon? Sapagkat ang aking pasan ay magaang. Di ba? Si Kristo may pamatok. Yung pamatok na yun, ibinibigay sa Kristiyano, pasanin mo. Ano ba yung papasanin mo na yun na pamatok? Yung utos ni Kristo. Ngayon, yung utos ni Kristo, pag sinusunod mo, wag ka makikipamatok sa hindi sumasampalataya. Kasi yung hindi sumasampalataya, may pamatok din yun Halimbawa, Katoliko, may pamatok, nagmimisa. Ang Katoliko, nagpuprosesyon. Wag ka makipamatok, wag ka makipagprosesyon. Iba yun Hindi asawa tinutukoy doon. Hindi asawa yun. Hindi naman pakikipamatok yung pag-aasawa yun Ibig mo sabihin, Brother Eli, yung maling gawain po nung maling... Oo, yung maling gawain. Sumasamba sila sa Diyos-Diyusan. Wag ka sumamba sa Diyos-Diyusan. Pero yung mag-asawa ka, walang kinalaman yung asawa mo roon. Di ba? Kung ang nagustuhan mo yung Muslim, ano masama nun? Di mag-asawa ka Muslim, at maganda pa nga. Bakit po? Laging nakabalo. Walang makakasilip doon. Di ba? Nagtataka lang ako doon sa presidente ng France Bakit pinagbawal yung gayak ng mga Muslim na babae? Maganda nga yun kaysa naman doon sa nakaborli sa daan kaya tuloy maraming nare-rape di ba? Kaya yung aral ni Manalo na huwag makipamatok sa hindi sumasampalataya, pinakahulugan ng pag-aasawa, mali yun, kapatid.
Bawal talaga sa kanila, nakasulat to. Bakit bawal sa isang iglesia ni Kristo ang mag-asawa ng hindi iglesia ni Kristo? Bakit? Sagot, bawal ng Diyos. Ang answer, 2 Korinto 6:14, huwag makipamatok. Ay, mali. Hindi tama ang pakahulugan nyo dyan. Yung pakikipamatok, pagdadala ng pamatok ng hindi sumasampalataya. Kasi ikaw may pamatok ka, yung hindi sumasampalataya may pamatok din. Ba't yung pamatok niya idadalhin mo? Hindi naman ang kahulugan nun pag-aasawa. Ang pamatok niya, yung mali niyang ginagawa, yung aral na kanyang sinampalataya ng mali. Huwag kang sumali ron. Pero yung mag-asawa ka nang hindi ka panampalataya, pwede yun. At maaari mo pa nga siyang madala sa Diyos, bandang huli. Basa. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. At ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kita mo, pwede ka pang maging kasangkapan ng Diyos para madala mo sa Diyos yun. Hindi masama yun. Pero para itiwalag ka, masama yun. Pagpaparami ng miyembro. Ano yan? Stroke lang yan. Virtud yan. Modus operandi yan para dumami miyembro. Kasi bawal mag-asawa, hindi kapatid. Kaya kung nagustuhan mo, gusto ka rin, pipilitin mo ngayong umani para wag kang matiwalag. Dadami. Meron po talagang iglesia, Brother Eli, pag halimbawa, meron silang mga pagpapahayag. Ang inuupo po sa unahan ni mga babaeng magaganda. Ang tawag sa binangonan nun, iglesyang pampararap. Pampararap po. Oo, ilalagay yung mga magandang dalaga sa unahan. Tapos sasabihin sa mga binata, halika kayo, makinig kayo, mamili na kayo. Lahat ng paraan para dumami pera, naiisip nila. Obvious naman pong ganun lang ang intensyon.